tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon katawhan sa syudad sa Cagayan de Oro. Mga katawhan karon nga naka-monitor karon mga ka-angel sa ilang tagsa-tagsa ka mga cellphone. Ilabi na usab mga ka-angel dito kalimtan ang mga katawhan karon nga naa karon sa gawas sa nasod, particular na mga ka-angel na karon diya sa West Agano Africa kang Robinson Sarabia. Ilabi na usab kang Rick Abalibria o kay Ma'am Bibiangka nga nakaroon na sa gawa sa Jordan. Sa gawa sa nasod sa Jordan mga ka-angel, particular na sa Amman, Jordan. Mga katawhan karon na sa tibuok kalibutan, mga Pilipino, mga OFW. Ngayon manusab diri mga ka-angel diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro atong babatiin mga ka-angel. Ang 80 ka barangay nga sakop usab sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ay manusab ang 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental, duha ka mga congressional district,
ang duha ka mga component city mga ka-angel, ang El Salvador o ang Hingoog City. Ilabi na usab mga ka-angel. Atong mga mustahon usab ang mga major sponsors. Ilabi na usab kan GM Spicy Variety Store. Kana sa Zone 4 Lanao. Alubihid, Misamis Oriental mga ka-angel, gidiin gidumala kini ni Ma'am Marilu Kabul. Ilabi na usab kagawad magsayo ban sa iyang pamilya. Kang Romeo Arbacaro o kang Kapitana Bilikid Ausa. Mama Lucy Candela o kay Mama Vic Taliedo, ang ato ang landlord mga ka-angel sa naturang establishmento. O ginabi na usab mga ka-angel, dito to kalimtan usab ang mga Taxi Drivers Association. Headed by sa ilang presidente si Bacalares. Live streaming ta mga ka-angel, dinis lang sa Facebook makita. O kuman sa Facebook mga ka-angel, uploaded kini sa YouTube sa atong YouTube channel. Paki-search lang mga ka-angel sa tuang YouTube channel ang Angel Broadcasting Online Streaming Services of official page mga ka-angel. Paki-follow, like and share mga ka-angel sa tuang page. Ilabi na sub sa tuang Team Euro karon si Angel Rosdinia. Ato nga program in charge. Labi na sab kang Sheena Sulugan ang ato ang news writer. Kang Drew Sanuria, Efren Lucia o si Ricky Tadi Urial. Chief of reporter ato si Tutong Sambas Berhilio. Kaninyong tanan mga ka-angel, mayong hapon. Adlaw karon Pizza Jesh, pista karon ni St. Nicolas de Tolentino. Happy Fiesta magkabalan. Happy Fiesta Sitio Palalan, Tablon. Purok 8 na mga ka-angel, Purok 8. Sitio Palalan mga ka-angel. Misa ganina mga ka-angel, pero wala ko ka-apel tungod kay na mga importante nga magbutang atong pagalakwon. Happy Fiesta sa inyo mga ka-angel, paday nga kapistahan. Pero rest assure mga ka-angel, nagtuman kamo sa standard health protocol nga gipatuman sa atong local nga pagagamahanan mga ka-angel, particular na sa IATF mga ka-angel. Face mask, face shield, social distancing lang. Kinahanglan atong alay-alayan ang mamistahay. Kung mahimo, dili lang mo mamista. Pero sa nagpista, magpista mo kay pasalamat man na sa atong adlaw nga sa ato ang patron mga ka-angel. Dito pa dahil sa itong mga balita mga ka-angel, dili na tudugayon. Sa ito ang balita mga ka-angel, balita nga lokal, kay Tutong Sambas o sa Kalula na sa ospital. Human kini mapungkit o ma-sidesweep sa motorsiklo. Sa balita sab ni Ricky Rial mga ka-angel, Kiko. Pangalan sa kana, pangalan ni sa Bagyo ha, dili ni Kiko Pangilinan. Kiko, posible maging super typhoon signal number 5 sa Cagayan Valley. Binabantayan na ng pag-asa. Sa lokal nga balita, mga ka-angel, ay sa balita usab ni Efren Lucia, lalaki. Sikop sa kasong pagpanggahasa o kasong rape. Itong miagi, rape gapon, ang kaso nga gihatag ni Angel Efren. Sa lokal nga balita, mga ka-angel, 3 milyon halaga ng fake na sigarilyo. Winasa ka ng Bureau of Customs sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa balitang nasyonal mga ka-angel, Sara Mayor Duterte. Mayor Sara Duterte mga ka-angel, hindi na tatakbo bilang Pangulo ng bansa. Ambot lang. Rega po ni mga ka-angel ni Arroyo, I will not run for president. Pero pag last filing kandidacy na, sekreto naman di ay. Matakabalo sa iyang desisyon. Share na sa mga ka-angel. Sa balitang international, malaking puwersa ng Civilian Defense Force ng NOCOR nagmarcha suot ang hazmat suit. Sa balitang sports mga ka-angel, ex-US President Trump at anak nito magiging boxing commentator sa laban ni Holyfield at Belfort.
Sa balitang showbiz, Kylie Jenner buntis na sa BB number 2. Balitang espesyal na babae sa Slovenia na pinutol ang sariling kamay para makatanggap ng insurance, hinatulang makulong. Mintahan na lang kay kamay. Sabi kung nag-suicide to para makadawat siya og insurance. Ang iyang kalagmi mo dawat siya insurance. Mako na mga ka-angel ang nga balita karong hapon na. Sa itong pagbalik mga ka-angel, mga naboy sa taha. Stand by ang mga ka-angel sa itong pagbalik. Tangi ang ilang promo atol sa pag-abli sa ilang bagong tindahan ug sangay karong September 8, 2021 diin maghatag sila og libreng batawel sa tanang mupapalit nga mukantidad ngadto sa 2,000 ka pesos samtang usa-usab ka kilong bugas sa matag usa ka libo nga kantidad sa tanang items. Unsa pa imong gipabot? Palit na. Unsa man ang inyong gipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, ag and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new na sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayanan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo mga pagmamali, bisita ang ilang main store nga na imutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Inguman ang sangang tindahan nga ana sa Purok 3, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangitaang mapahiyumon putan magmaalagaron na si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig-dumat. Angel Broadcasting Online Streaming Services would like to thank the following sponsors: Tablon Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Tablon Barangay Councilor Romeo R. Bacaro, Barangay Gango Libuna Bukidnon, Antero Ibuna Gango Barangay Councilor. Special thanks to Barangay Gango Libuna Bukidnon, Elmer Nabong Gango Barangay Councilor. Okay, padayon ta mga ka-angel dito sa itong programa. Ang Angel News Patrol Afternoon Edition. Oras karon mga ka-angel, alas 4:20 na dito sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ako di ay mga ka-angel si Angel Patrol Ryan Siricol Boller kiguban kaninyo hangtod lang sa 30 o 40 minutos ang takna sa kahaponon. Dili ta magdugay mga ka-angel ato nang largahan. Ang mga balita mga ka-angel, ilabi na kang tutong sambas, lula daw na punggit. Human kini ma-side swipe o ma-side sweep o napunggit mga ka-angel sa usa ka motorsiklo. Ato nga dawaton mga ka-angel naka-standby karon sa pikas linya si Angel Tongski Sambas. Atong dawaton mga ka-angel. Angel Tong, sa imong mga balita diya, pasok. Yes, Angel Ryan. Hospital ako sa Kalula human kini ma-side sweep sa motorista diya sa dalan Dermura. Na ilang mga biktima nga si Lola Juanita Yakapin. 74 anyos kini presidente kani sa Poro 3 kusa sidan sa Cagayan-de-Oro. Samtang ang mga naka-side mailaw sa pangalan nga si Giovanni Habla. Yankee Yakapin. 32 anyos kini single ug kasamtangan kanina ni Mulyo gyapon sa susama nga lugar. Subay po usab sa mga motorista. Samtang kini naglamig kini siya sakay sa iyang motor diya sa naasoy nga dalan kung Jermurha wala niya damha nga iya ba niya idula ang nasa jet o dito tumbling in town kini sinula kamang garo ang kalsada ay noon gidala kini paspas kini sa ospital
kinisilula tungod sa mga binog sa sa iyang kalawasan kinisilula hinoon ana kinisilula sa kantang sampang kini nagpaalin pa karon nga panola sa ospital kung Northern Mindanao Medical Center. Ang kaso giduso na sa pinikaron usab sa buwatan sa kapulisan aron usab nga hatagan og protection bisan pa man nga iniya kining apo ang nakabangga kaniya kay aron kini mahatagan usab og protection kay kini sinula nagpaalin pa karon sa ospital karon nga mga panahon. Samtang sa laing bahin usab Angel Ryan at Mindanao karon din ang kapistahan din sa Barangay Putod. Kay gikabutyag lagi na adunay tawag nga pagpanghatag sa 5 ka kilo o ingon man sa buwa ka manok tagahabi kini nagsugod diin sa barangay deliver ang nasampit nga mga kaning gitawag na ayuda apan karon ang mga katawhan din sa district 7 dinhi sa nasampit na barangay Puntod wala pa man naglurat pa man ilang mata karon hantod karon mga panahon nga wala pa man buabot sa ila rason ko nga nauhutdan ko og mga manok busa nga na-stop ang ilang pagpangatag loy taon karon mga katawhan karon nga nagpabot kay gubikan kay ato sa delikatan ang ayuda nga nakita nato ang sinako nga bugas apan naapagyato nagpabilin hantod karon mga panahon na. So, mga kato na atong naalinaw usab karon dinhi sa kapistahan sa Barangay Putod, mensyonad sa Leandro. Di ka na lang sa kung nimo tanan ako sa inyong tutong sa mga report. Tuwad sa inyong Broadcasting News Online. Salamat kay Angel Tong sa imong mga balita. Happy Fiesta, Barangay Makabalan. Viva Fichinyora San Nicolas de Tolentino. Okay, dito pa na ito sa itong mga balita mga ka-Angel. 30 milyon na halaga na fake na sigarilyo na winasak ng Bureau of Customs mga ka-Angel sa Cagayan de Oro. Sinampahan na ng kaso nga paglabag sa Custom Modernization ang Tariff Act in relation to Section 1400. Ang isang nagpakilala na consignee na si Lorna Oftana na umano'y mayroong mailing address sa General Santos City. Ito ang kinumpirma ni Bureau of Customs Cagayan de Oro Collector Attorney Elvera Cruz kasabay ng pagwasak ang nasa 30 milyon na halaga ng mga pike na sigarilyos na una nga kinumpiska nila noong dumaong ang sinasakyang barko sa Mindanao Container Terminal sa bayan ng Taguluan sa lungsod ng Taguluan, Misamis Oriental. Mismo si Cruz kasama ang ilan sa kanyang mga sa kanyang mga opisyal at sa kanyang representasyon ng kumpanya nga Philip Morris ang sumera ng nasa 48,850 rim ng sigarilyo sa Digama Warehouse and Destruction na facility ng Barangay Bayabas ng lungsod upang tuluyan na hindi na magamit pa. Inihayag ng opisyal na dahil bigo ng consignee na maidipinsa ang kanyang mga kargamento ay tuluyang kinumpiska ito ng gobyerno hanggang napag-desisyonan na sirain at kinasuhan sa piskal. Dumating ang kargamento mula sa China. Sabi ni bisinidad ng Northern Mindanao noong Mayo 2021. Ato sa kadawaton mga ka-Angel kay naka-standby karon nasa pikaslan niya si Angel Efrena Solucia mga ka-Angel. Ato sa kadawaton ang iyang report lalaki daw sikop sa kasong rape. Okay, Angel Efren sa imong mga balita diya pasok. Mahayag sa Zamboanga del Sur malantosong nasikop sa hiniosang puwersa sa kapulisan sa pagpangunan sa Mahayag Municipal Police Station kuman gipahigayon ang manhunt operation sa Purok 1 Barangay Pugwan Mahayag Zamboanga del Sur. Giila ang suspect si Rico
Alquizar, Samante, 43, balo o residente sa nahigdutang dapit. Isikop ang suspect pinasikad sa ipagawas nga warrant of arrest sa kasong rape 9 counts o walay piyansa nga rekomenda. Di tinado ang suspect sa mayag 20 alang sa tukma nga disposisyon. Kinaiseteng silusya, live report sa Angel Broadcasting News Online. Salamat kayo Angel Efrena sa Lucia alang sa imong mga report. Panahin tayo sa itong mga report karon mga ka-Angel. Dito tayo sa balita nga nasyonal. Sara Duterte daw hindi na daw tatakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon. Wala nang balak si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na tumakbo nga Pangulo sa bansa ngayong eleksyon 2022. Pahayag ito ni Mayor Sara patapos sa tanggapin kahapon ng kanyang ama nga si Pangulong Rodrigo Duterte ang nominasyon ng PDP Laban na tumakbo nga Vice Presidente. Tumanggi naman si Mayor Sara na magkomento kung susuportahan ng kanyang partido hugpong ng pagbabago ang mga kandidato ng kanyang ama sa PDP Laban. Matatandaan nga sinuportahan ng HNP ang mga kandidato ng PDP Laban noong 2019 election. Sinabi ni Mayor Sara na walang personalan ang kanyang naturang desisyon. Mukha na mga ka-Angel itong balitang nasyonal. Dito talok sa mga ka-Angel sa presyo daw. Price sa market mga ka-Angel na kastanbay karon nasa agura sa sentro nga bahin mga ka-Angel. Sa Dakbay sa Cagayan, maminaw sa ta kung sa mga presyo karon sa ato ang mga halamang dagat mga ka-Angel. Okay? Angel Drew sa Noria sa imong mga balita dyan sa mga presyo dyan be. Drew? Okay, wait. Kay Angel, kay medyo naputol. Naputol ang ko ani Drew. Drew? Angel Drew? Okay. Wala pa. Sige. Basin wala pa mga ka-Angel. Okay, Angel Drew. Angel Drew. Ikaw, Drew, pasok sa mong report. Oh, Sige, Drew, pasok, Drew. Okay, kana. Okay. okay. Yes, no, sa particular guys sa merkado sa Gores sa mga panahon na ito ni daw mga nakikita na pwede ang mga presyo sa gitawag ng mga kalalitan. Sama sa mga gamit na to sa mga tagadlaw, no? O silang ginitawag na presyo sa mga kinason. Una, ang kinason, yung gusto, 10 ang kilo, ng lato, 120 ang kilo, dito, Bornay, 100 ang kilo sa mga panahon na dili. O sinulutob na kinason Japon, 100 ang kilo. Bagungon, mga 10 ang kilo. O kining kahong 100 ang kilo para mga panahon na dili sa mga merkado sa Agita. O lain sa Japon nga gitawag nito mga kakayan ay dagto ani nga kakayan sa 310 ang kilo. Ang gagmay mo ni tag 100 to 280 ang kilo para mga panahon na. O kining mga alimango kining dagto paakita ang gilayan mo ni tag 450 dagto ni sa solo ka kilo. O kini pong small na 350 ang matag kilo para mga panahon na dili sa mga merkado. Ako na ito nakuha nga mga update sa palaliton din o lain dahil ang baksa ato sa gitawag nga sa kay hapit na rabang December ato sa prutas karon nagpabilin pagyapon dinhi na naa sa tulad sa merkado. Ang watermelon nga isa kado mao na kinilo, no? Ay tagtulo ka kilo, so tag 40 ang matag kilo karon no na. Kung pagkataas ka sa bilisan kay nangat na der karon. O lain na po nga kuan mani na sa watermelon. Tapos ang kanang medyo nag-budget dito ka na wala dito sa pangorta. So, anong slice nila?
ay tag 20 nga slice na tag 30. So mao na ato nga nakita diri o kini kong mangga karon nga pula pa sa ating kadalaga mo 110 ang matagkilo karon. So, wala tayong nakita nga pinakabarato gawas ani ay kini apple pagwapag yato ni siya sa ato nga pamamit o sa atong heart mo tambal man apple pag 12 ang isa na 15 o kini pong orange no nga matod pa nindot kayo no 25 ang isa karon mga panahon na ambak ta sa grape kanang grape nga nindot kayo sa 270 ang kilo pwede ko ta makapalit og 1 po ato ini. Tsada ng grape, Angel Dro. Sagula na siya, huluman na siya o kining tanduay. Okay, ayos na kay tanduay. Lamig kay na. Okay, padayon ta sa pag-monitor kini yung bayabas. Yung guabas sa English pa pero sa bigayatan 35 ang buhok. So, pero tayo 70 ang matag kilo karon. So, dagko nga bayabas dako tas pinumo sa bata. O karon nga mga kuan. O kini tambal yapon niya tambal kuno ning tunok ani kini deriyan nga kuyat. Napay tunok lami tunok ay no. O pinakalami. Kay sinta ang kilo karon mga panahon na. O kini nga sa sorted 50 gagmay dagko ng binisang kilo. So napo sila giputos na daan na tag 70 sa ulma na daan puro na unod wala na itunok. Ikuha ng tunok ni. O kini pong saging alakatan 35 ang kilo at sa 30 ang matag. Ang pinakamahal na prutas diri nakita na to na binilang sa atong lokal kaning kartonis. Ay lansones 150 ang matag kilo karon mga panahon na. Yes, mo kana to nakuha nga update diri sa presyo sa mga prutas o sa kinasyon diri sulod sa mga merkado karon mga panahon na. Kita na lang sa location ako sa Pedro Candelia nag-report live sa Angel Podcast News Online. Okay, salamat kay Angel Dro sa imong mga balita diha. Balita pa rin sa itong mga balita mga ka-Angel sa Balitang International. Malaking operasyon ng Civilian Defense Force ng NOCOR nagmarcha sa suot ang Hasamata suit. Nagsagawak ng paramilitary ng publiko ng public security parade ang North Korea sa Pyongyang bilang pagdiriwang ng kanilang ika-73rd founding anniversary. Makikita sa mga larawan ng pawang nakasuot ng orange hazmat suit ang mga personnel habang nagmamarcha at walang makikitang ballistic missiles. Personal na dumalo si Kim Jong-un na nasabi nga pagtipon-tipon. Nagmarcha mula sa Pyongyang Kim Desikan Song Square ang mga person ng workers Peasant Rear Guards ang pinakamalaking civilian defense force sa North Korea. Ang pagsuot umano ng orange hazmat suit na may medical grade mask ay sumisimbolo sa kanilang pagsisikap upang labanan ang COVID-19. Sa nasabing parada ay pinakita ang mga conventional weapons na kinakabilangan ng multiple rocket launchers at tractors na may kargang anti-tank missiles. Napagalaman na ito ang pinakaunang bisis mula 2013 na pinagaparada ng mga North Korea ang 5.7 million strong workers sa Peasant Rear Guards. Dahil dito marami ang naniniwala na ang pinaghinilaang kawalan ng mga strategic weapons at pagiging focus sa mga pwersang pangseguridad ng publiko at pagpapakita ng nakatuon si Kim sa mga domestic issue tulad ng COVID-19 at ang ekonomiya. Ato sa kadawaton mga ka-Angel na karon sa kabilang linya ang ating kaibigan ni si Angel Ricky Boy Teddy Real alang sa iyang mga balita diha. Angel Ricky sa imong mga balita. Pasok! Okay, Angel Ryan, balita natin nakuha ngayong hapon. Nikabutyag na ang Kiko nga bagyo, posible maging super typhoon, signal number 5 sa Cagayan Valley, binabantayan. Patuloy naman sa paglakas ang Typhoon Kiko habang nasa Philippine Sea, silangan ng Central Luzon, agayong napanatili naman ng Tropical Storm Julina, ang lakas nito sa pagkilos dito sa labas ng kalupaan ng Luzon. Bandang alas 4 ng hapon ng mataan ang bagyo, ang mata ng bagyo ng Kiko,
na may 785 km silangan ng Baler, Aurora ayon sa pagtataya ng Pag-asa na may lakas na 185 km kada oras, bugso ng hangin na 250 km kada oras. Ang direksyon nito ay pakanluran na may kilos na 20 km per hour. Naobserbahan naman ang bagyong Julina sa parehong oras na may 145 km kanluran hilagang kanluran ng Iba, Gonzales. Posibleng maglalandfall sa Cagayan ang bagyong Kiko habang nakikita naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility si Julina ngayong hapon o gabi. Huwag mo katutunan ko nga balita alang karong hapon gikan sa Angels Patrol Afternoon Edition. Dili si Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kay Angel Ricky Tadi Urial sa imong mga balita diha. Okay, dirita mga ka-Angel para ito sa itong mga balita. Ato sa nga panimbayaon mga ka-Angel gini nga mga nag-view karon sa toa. Kay Ala na Philip Zia, Alma Ucan, Ricky Tadi Urial, Sindinia Oko, Althea Vianney Dalman, og sa akong igsoon kinamagulangan nga nakaron sa Saudi Arabia, si Maribik Siricol Amolo. Kumusta ko sa imong amo? Kasi nakatanaw sila sa itong live streaming karon. Kaso lang dili ta kabalo mag-inarabo. Okay, dirita pa dayon sa itong mga balita mga ka-Angel. Okay, kay Rick Abalibria din mga ka-Angel ato sang hulat-hulaton sa karon mga ka-Angel ha. Ano na dia? O sige. Ato sang dawaton mga ka-Angel kay nakaron sa pikas linya si Angel Rick Abalibria sa iyang mga report. Angel Rick, sibong mga balita dia. Pasok. Sa ating mga nag-iinit na balita dito sa Cagayan ng Jordan. Okay, mga ka-Angel, kay medyo nawala. Basta naradihat siya. Okay, wait siya mga ka-Angel kay doon na siya technical problem. Ato sang mga ka-Angel, kay ato sang gi-asikaso karon atong mga technical mga ka-Angel. Kay mag-report karon si Angel Rica Balibria mga ka-Angel alang sa bansang Amman Jordan mga ka-Angel. Ato sang pangitaon mga ka-Angel ang iyahang area. Kay medyo wala pa makita sa radar ang iyahang balita karon mga ka-Angel. Okay na anak. Ato sang dawaton si Angel Rick Balibria sa report. Angel Rick, sa imong mga balita diya, pasok. Mga ka-Angel, sa ating mga nag-iinit na balita dito sa Cagayan ng Jordan. Noong Miyerkules, tinapos na ang curfew hour sa Cagayan para sa pagbabalik ng normal na operasyon sa lahat ng sektor sa Cagayan ayon kay Minister of State for Media Affairs Sakher Jodin. 100% na sa lahat ng mga establishmento pati sa pampublikong pampasahirong mga sasakyan maliban lamang sa mga wedding halls kung saan 50% lamang ang pinahintulutan sa maksimum na 200 katao. May limitasyon pa rin sa mga festival activities katulad ng mga conferences, exhibition at mga sinihan. Ayon kay Minister Jodin, kinakailangan lahat ng pumapasok na manggagawa ay bakunado. Sa isa pang balita, rape ng isang lalaki sa kapwa lalaki. Ibinaba na ng Court of Cassation ang 10 taong pagkakakulong sa isang taong nang mumolisya sa 16 na taong gulang na lalaki. Nangyari ang kasong ito noon pang Nobyembre 2019 at nitong buwan lamang na Agosto ibinaba ang hatol ng Criminal Court na 10 taong pagkakabilanggo. Ayon sa court papers, sa palitang sinakay ng sasakyan ang biktima at ito'y kanyang dinala sa disyerto kung saan nangyari ang panghahalay. Agad nagsumbong ang pamilya ng biktima sa Family Protection Department nang malaman ang pangyayari. Kaya agad naman itong inaristo ng mga pulis. Ang Court of Cassation judges ay sina Muhammad Ibrahim, Fauzi Sawarat,
Adel Amer, Muhammad Kasasni at Fauzi Nahar. COVID-19 update naman tayo sa Karyaan ng Jordan. Sa vaccination program ng Karyaan, ayon sa huling ulat ng Ministry of Health, umabot na sa 3,543,990 ang nakatanggap ng unang vaccine dose o bakuna at 3,050,000 naman ang naturokan na ng 2 dosis. Nag-umpisa na rin ang Karyaan na magbigay ng booster dose o pangatlong bakuna doon sa mga taong dapat maturokan ito. Ayon sa MOH, 10 ang namamatay nitong Miyerkules at 975 naman ang bagong kaso ng coronavirus. Ako si Rick Balibria, nagbabalita dito sa Amman, Jordan para sa Angel Online Broadcasting Streaming Services. Okay, salamat kayo Angel Rick Balibria alang sa imuhang mga balita. Ato sa dawaton karon ng mga ka-Angel kay naka-standby karon sa pikas linya si Angel Mon Carcalias. Angel Mon, sa imong mga balita diya, pasok. Ipasigalbon ni Misamis Oriental Falconer ang mga tourist spot destination sa probinsya sa Misamis Oriental. Lakong sa mga division ang representation sa mga tourist spot din tumong nini nga maina sa tibok kalibutan ang alindot sa Pilipinas usa sa mga tourist destination ug ang mga malindot nga mga lugar sa probinsya sa Misamis Oriental kalakip nini isip tumong nga pag promote ni nga sa imon nga beauty contest Miss Universe dito sa Kuluan. Inungduman nga kumpirmado na ang 30 ka mga beauty representative alang dini nga mao competition Edelayan. Og tungod dini daghan kayo nga mga tourist spots destination dito sa Misamis Oriental ang himuan og dining mga panahon isip kalakip mo gini sa imuano niya ang pag hatag o written sa atong mga beauty pageant sa beauty pageant aron sa ang mga tuwa sa laing nasod mainggan nyo sa pag-anin din sa Pilipinas bisan kuman sa mga nahiguman nato nga pandemya apan sige Japon ang atong promotion nining beauty pageant Miss Philippines alang sa tuig 2021. Og tumong ninisab kalakip sa hatag nga presentasyon sa Misamis Oriental si Miss Grace Sheila Grace Falconer ang opisyal ang mo representar sa Misamis Oriental sa umabot nini nga Miss Universe competition. Ikan din sa kong nemutangan amon Carcal Reporting live Angel Broadcasting Online. Salamat kayo Angel Mon Carcalias alang sa imong mga balita. Dirita pa dayon ta mga ka-Angel sa itong mga balita karong hapon na. Oras karon na mga ka-Angel. Sabay oras karon, alas 4:53 na sa hapon. Dirita pa dayon ta mga ka-Angel, Christmas countdown na to mga ka-Angel. Ito kalimtan na, Christmas countdown na to. Naarara. Naman to. Christmas countdown 100. 105 days, 7 hours and 6 minutes mga ka-Angel. Okay, padayon ta sa tuwang mga balita karong hapon na. Diri lang sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa tuwang mga balita mga ka-Angel, dito ta sa balitang ano man itong balita? Balitang sports. Ex-US President Trump at anak nito magiging boxing commentator laban sa Holyfield at Belfort. Kinuha ang boxing commentator si dating US President Donald Trump sa laban ni Evander Holyfield at Brazilian na mixed martial arts star of Vitor Belfort. Sinabi nito na sabik siya magiging commentator sa pagharap ng dalawang magiging fighters. Magkakasama ang dating Pangulo ang anak niya si Donald Jr. Gaganapin ang laban sa Hard Rock Hotel, ang casino sa Hollywood, Florida
sa darating na September 11. Magagunita nga si Mexicana boxer Legion Oscar de la Hoya sana ang makakaharap ni Belfort sa subalit. Dinapuan ito ng COVID-19. Isang linggo bago ang laban kaya minabuti niya nga huwag mang sumaba. Ato sa kadawaton mga ka-angel kaya nag-standby karon. Ang buhatan sa pag-asa mga ka-angel, maminaw kita sa atong update. Nakaroon si Ma'am Jonah Prebaldo, ang winner specialist sa Bulugan, El Salvador. Ma'am Jonah, may hapon live ta karon sa Angel Broadcasting. Mga adlaw sa kanaton tanan og daghang salamat atong update sa Typhoon Kiko na akademi mo sa 180 km silangan amihan ang silangan sa Tubigaraw City, Cagayan. Nagdalaki na si dito siguro nga hangin na 215 km matag oras sa sentro ug ang kalit na pagtulog sa hangin nga maabot sa 265 km matag oras. Itinigila umay na magtirog padulong na sa amihan ang kasakpang direksyon sa may gisusyon na 15 kilometro matag oras. Kini nga weather system wala kini direktang epekto dito sa Mindanao. Kung ang tibok lapit sa Mindanao para yung kini makasinati sa panalagsang pagdagmo. Nato na sa mapanganulo nga kalingitan, ito mo ng sapat-apat akapagulan tungod kini sa lapalay thunderstorm. Doon ay hinay nga ito na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang silangan. Nga ito na sa habagatang kasagpang direksyon. Maghaptay nga ito na sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang atong Philippine Standard Time, alas 4:53. Gika na din hisambatan sa pag-asa DYC Mulugan o Sabado City. Kini si June Prebaldo, daghang salamat. Daghang salamat Ma'am June Prebaldo. Okay mo to mga ka-angel ang update sa pag-asa. Kalabot mo sa bagyong Kiko mga ka-angel. Dito pa na ito mga balita mga sa balitang showbiz. Kylie Jenner buntis na sa pangalawang baby. Inansyo ng model at reality star Kylie Jenner na ito ay buntis sa pangalawang pagkakataon. Sa kanyang social media account, nagpost ito ng video kung saan kinumpirma na buntis ito mula sa nobyong rapper na si Travis Scott. Mayroon ang anak ng dalawa si Stormy Webster na ngayon ay 3 taong gulang na. Si Jennifer ang bunso sa magkakapatid na Kardashian na siya ang founder ng beauty line na Kylie Cosmetics. Balitang special mga ka-angel, babae sa Slovenia na pinutol ang kanyang sariling kamay para lang daw makatanggap ng insurance hinatulan ng korte. Isang babaeng Slovenian ang sinisindisyahan ng 2 taon na pagkakulong matapos niya putulin ang kanyang kamay gamit ang circular saw para makatanggap ng insurance. Ayon sa mga otoridad, nakipagsabuatan ang 22 anyos na si Juliha Adlisik sa kaniyang ama at kasintahan upang makatanggap ng 1 milyong euros. Natanggap ng nakaharap at matibay na ebidensya sa mga prosecutors na premeditated o planchado ang pagkakaputol sa kamay ni Adlisik. Taong 2019 nang isinugod sa ospital si Adlisik sa Jodhada sa kanyang kasintahan. Ayon sa kanila, naputol ang kanyang kaliwang kamay habang nagpuputol ng sanga ng puno gamit ang circular saw. Ayon sa masusing investigasyon ng otoridad, sinadyang iwanan ng kasintahan ang naputol na kamay ni Adlisik sa pinangyarihan ng aksidente upang hindi ito maikabit pabalik. Buti na lamang at nakuha ito ng mga paramedic at naisalba ang mga nerves ito upang maikabit muli kay Adlisik ang kanyang kamay. Isa rin sa dahilan kaya pinaghinalaang planado ang pangyayari na pag-alaman na kumuha ng 5 insurance policy ang magkasintahan ng ilang buwan na bago ang pagkakaputol sa kamay. Isa sa ginamit na conclusive evidence ay ang mga browsing history ng kasintahan ni Adlisik na nag-research ito tungkol sa prosthetic hands. Nahatulan ng 2 taon na pagkakulong si Adlisik, 3 taon na para sa kanyang kasintahan at 1 taon suspended sentence para sa kanyang ama. Matapos masindisyahan, pinanindigan ni Adlisik na ang injury niya
ay aksidente at hindi planado. Dagdag pa niya na walang tao nasa tamang katinuan ang nagpapahayag na papatunayan ng kahit anong parte ng katawan na para lamang sa salapi. Sa kasalukuyan na pinag-aaralan pa ni Adlisi kung maghahain sila ng apila sa korte. Mukha na mga ka-Angel, ito nga balita karong hapuna diri lang sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Mukha ito mga ka-Angel, ito nga mga balita. Okay, condolence sa mga Bertudaso family sa pagpanaw kang Chiotimis mga ka-Angel. Shout out ko diha sa akong asawa nga si Metzian Liamos na busy at timan sa customer sa iyang gamay nga tindahan. Okay, wala isa pa yan na bro Rodolfo Roflo. Silang bahin mga ka-Angel kini si Rodolfo Roflo. Kung nakita ninyo na tapad mga ka-Angel diri sa pasulod sa tablon. Doon na kini siya doon na kini tapad din nga bakery. Wala lain dyan mga ka-Angel nga nag-inusarak nga mamaligya ayog karne. Kaya tapad diri mga ka-Angel sa kining construction supply. Ako nagipinag-iyahan ni Rodolfo Roflo mga ka-Angel. Shout out daw sa iyang asawa si Metzian Liamos. Okay, daghang salamat mga ka-Angel. Wala na ko yung oras sa ako nga pakiguban kaninyo mga ka-Angel. Ilabi na mga ka-Angel, hapit na ang Pasko. Pinalang kaadlaw mga ka-Angel, 105 days, 6 hours and 58 minutes na lang ang atong paabuton mga ka-Angel bago ang Pasko mga ka-Angel. Salamat sa tanan. Ilabi na usaba sa to ang uban karon sa atong ka-team viewer karon si Angel Rose Dinya. Sa to ang mga kauban mga ka-Angel. Ilabi na usab mga ka-Angel sa to ang kauban nga si Angel ato ang news writer si Shen Sulugan. Ilabi na usab sa to ang sa to ka-team viewer si Angel Rose Dinya. Sa to chief of reporters si Tutong Sambas mga upat ka mga reporters. Sa lungsod mismo sa Lubihid mga ka-Angel si Angel Abuncar Calyas. Sa tuang sa Indahag Nanukan mga ka-Angel si Angel Efren sa Lucia sa sentrong bahin. Si Pedro Sanoria. O dire sa ato barangay Tablon mga ka-Angel reporter si Angel Ricky Tadio Real mga ka-Angel. Ako diay mga ka-Angel si Angel Ryan Sinicolmolo. Nga nakikuban kaninyo mga ka-Angel hangtod sa 48 minutos ng takda sa kahaponon. Dire lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Daghang salamat mga ka-Angel. Wala na ko ikong oras na makikuban kaninyo nining hapon na. Okay, bantay-bantay tayo mga ka-Angel. Kaya kayon pa bagyong Kiko daw. Pastilan. Mana maglako-lako ta badatag o gerin coat. Sige hangtod sa sunod ngayon mga ka-Angel. Dalay ko ng Diyos. Standby, bye-bye mga ka-Angel. God be with us. Tangi ang ilang promo atol sa pag-abli sa ilang bagong tindahan ug sangay karong Septembre 8, 2021 diin maghatag sila og libreng batawel sa tanang mupapalit nga mukantidad ngadto sa 2,000 ka pesos samtang usa-usab ka kilong bugas sa matag usa ka libo nga kantidad sa tanang items. Unsa pa imong gipabot? Palit na. Unsa man ang inyong gipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, ag and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new na sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayanan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo pagmamali, bisita ang ilang main store nga na naimutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan
Tuluyan nga ana sa Purok 3, Barangay Talaba, Alubid, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangita ang mapayumon buutan ng maalagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig-dumat. Angel Broadcasting online streaming services would like to thank the following sponsors: Tablon Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Tablon Barangay Councilor Romeo R. Bacaro, Barangay Gango Libuna Bukidnon, Antero Ibuna Gango Barangay Councilor. Special thanks to Barangay Gango Libuna Bukidnon, Elmer Nabong Gango Barangay Councilor.